Sa lahat ba sir ng emission testing ganito ng kailangan? Sa lahat? Okay. Ayun mga paps, napakabilis lang ng oras, 12:54, di ba? So, bilis lang na-release, register din ating motor. So, pauwi na tayo mga kuya. Uy, kaya, tanong ko lang kung paano ba magparehistro ng motor. Magparehistro ng anak, alam ko, naranasan ko yun pero magparehistro ng motor, hindi ko pa alam. So yun nga mga kuya, magpaparehistro tayo ng ating motor. Pero hindi ko kayo may aangkas sa pagpaparehistro nito. Dahil wala pa tayong GoPro. Cellphone lang ang gamit ko sa pag-vlog namin. Pero pinag-iipunan ko yung pambili ko ng GoPro o ng camera para mailagay natin sa helmet natin. Para sa mga susunod nating vlog ay maiangkas ko na kayo. So, ang gagawin ko na lang, bibidyo ako na lang yung step by step kung saan ako pupunta, kung anong gagawin natin para maalaman natin kung paano magparehistro ng motor na yun. So, mga kuya, nandito tayo sa emission testing dito sa may Manggahan. 300 daw yung pagpapa-emission nila dito ng motor. So, bibigay ko lang yung ORCR ko. Ayan. Nakahingi po ako ng ganito. Yan. Picture niyo muna. Saan po ito? Saan to hingin? Sa LTO dapat talaga mismo yan. Pero minsan sa kasa nakapag-i sila. Nang ganito po? Oo. So yun, hihingi tayo pops ng ganito sa sa kasa natin. Kasi MV file pa lang nga tayo. So yun pala yung proseso nito. So nalaman natin na mga pops. Sa lahat ba sir ng emission testing ganito ng kailangan? Sa lahat? Okay. So mga kuya, punta tayo sa kasa natin. Malapit na naman dito sa Manggahan lang naman itong kasa ng aking motor. So magpapakasakali tayo doon kung meron sila nung kailangan natin na parang galing mismo sa LTO na ikaw ay magpapa-emission. So dahil wala pa nga tayong plate number. So punta tayo doon mga kuya. So yun mga kuya, andito tayo ngayon sa Honda Manggahan. Magtatanong tayo ng authorization para maparehistro natin itong ating motor. So, welcome back mga paps. Dito tayo ngayon sa LTO Tagaytay. Dito tayo tinuro nung kasa natin. Dahil wala sila ng authorization na hinihingi nung emission test doon sa may Manggahan. So, dito tayo nila tinuro sa LTO Tagaytay dahil madali daw dito. So, yun yung aking motor mga paps. Dito 400 yung emission testing. So, after ng emission testing, kukuha natin ng insurance. So after ng insurance, paparehistro natin sa loob. So yun lang muna mga paps, update natin tayo mamaya kung mabilis lang ba talaga itong pagpaparehistro ng motor. Mga paps, sa wakas tayo na ipapa-stencil muna dito na rin mismo sa LTO Tagaytay. So ayun, titira na ni kuya. Nabubuksan yung luggage. Okay na po. Okay na sir, thank you. Madami na Na tayo, kukuha muna tayo ng number mga kuya. So, may kasabay tayong kumuha. 370. Di maglilista na ako ng pangalan ko mga kuya. Balikan ko kayo. Window 8 dito pa no? Window 8. So pila tayo sa window 8 mga kuya. Pinapupunta tayo doon. So window 8. Window 8. So walang tao. Sana yung aking kasama. Mag-revenue sir? Mag-revenue? Oo. So walang tao mga kuya.
Hintayin natin. So yun, Pops, mga sa window 10 pala tayo pupunta. Magkamali ng punta. So, balik tayo ng window 10. Window 10. So, window 10. Window 10. Time check muna tayo mga kuya. Ngayon ay 12:36 na. Dumating tayo dito ng 11, around 11 past 11 or ano. So nakakailang isang oras na tayo at 30 minutes. So still waiting pa rin tayo dito. Nag-go offline daw sila. Yun mga kuya, may sasuggest ko sa inyo, diretso na agad kayo ng LTO. Kung saan may LTO sa inyo, diretso na kayo doon. Wag na kayong wag na Chavez, yung floor part area, before nyo sa bayan with 11. Tatawagin mo. So, wag na kayong pumunta sa mga emission testing sa labas. Lalo kung sa mga newbie kagaya ka, wala pang MV file, wala pang plate number, MV file pa lang. Hinahanapan kayo ng authorization galing sa LTO. Hinahanapan kayo ng plate number. So, para sigurado kayo at mabilis ang buhay, eh kailangan sa ano na lang, sa LTO na lang kayo dumiretso. Hindi na kailangan yung authorization. So, yun lang may papayo ko mga kuya. At still waiting pa rin tayo. Time check, 12:43 na ng hapon. Number SP93, Remedios de Rayas, 5, June Cruzado, Pasao, 58, Eduardo Tumamaw, 653, Jojo Carbonel, 653, Blanche Jeremy Dumael, 672, Erwin Timaala, Yun, 546. tawag tayo. Same pa mga barya, Erwin Bagod. Window 11 daw. Pipila tayo sa window 11 mga kuya. 556 yung ating babayaran. Bilis lang ha. Diba? 12:36 na umupo ako. So, anong oras na ngayon? I-release na agad. 12:47. Wow! So, pila lang ako dito mga kuya ha. Window 11. So, tayo na mga kuya. 5:46 ma'am. Mali pala ako. Kala ko 5:56. Yes ma'am, ito po. So, 5:46 lang mga kuya. So, ito na yun. Ma'am, yung pinakang sticker, ma'am. Window 12. Thank you, ma'am. Yun, kukuha tayo ng sticker. Window 12. So, lalagay lang natin dito. Sir, thank you. So, waiting na naman tayo, mga kuya. Check tayo sa paghintay ng sticker naman mga kuya. 12:51. So far, ang bilis lang ng process dun sa ano, sa pagpasa ko dun ng papel sa window 10. Na-release na agad siya dito sa cashier, di ba? Sa window 11. So, hintay tayo dito ng release ng ating sticker mga kuya. Ayun mga paps, napakabilis lang ng oras. 12:54, di ba? So, bilis lang na-release. Register din ang ating motor. So, pauwi na tayo mga kuya. Tapos ka na? Oh, tapos na ako pala. Karoon ng error sa akin eh. Nang ano? Yung pangalan doon, kaya tagalan ako. So dapat pala chine-check pa bago umalis doon ano? Hindi, sila mag-check. Sila magche-check. Paano saan nagkamali sa mission o sa insurance? Ang sa papeles ng Sa papeles ng motor. lakad, saka yung ano ko. Dito. ORC. Yung number ng motor. Stencil. Doon nagka-problema sa plaka tsaka sa... Sila nagkamali. Sabi ko, Oo. bakit gawin ganun? Eh di, paano? Hindi ka nagbayad? Kasi dito rin ako nag-raise ng nakarang taon. Oo. Sila So may record na yun. Ano? So, paano pre? Tapos na ako. Sige. Binablog ko kasi ito eh. Ed Motovlog. Oo nga. Una na ako pre. Thank you ha. So ayun mga paps, so dapat check na rin natin yung tropa natin na rider din nagka-problema do sa stencil. So dapat pala yun sigurado na. So yun mga paps. Pero ako tapos na ako eh, kuya. Mga kuya, time check tayo.
eksaktong 1 PM. So pauwi na agad tayo mga kuya. Ganun lang kabilis yung process pagdating doon sa loob. Medyo matagal lang doon sa emission testing at saka doon sa insurance, yung pag-release ng insurance, ano? Sa emission testing kasi medyo pila doon. So medyo matagal din yung labas ng result. At so computan ko kayo nung ating mga nagastos. Sa emission testing 400, sa insurance 600, sa pagpaparehistro 400, 546. Tapos tip dun sa nag-stencil at saka dun sa nag-emission testing, syempre may tip yon mga tropa. Kasi syempre nagpapabibo sila. So yun, yung mga gastos natin. Tapos 100 gasolina mula General Trias, Sunnybrook, General Trias, Cavite. Bumiyaya ako dito sa Tagaytay. Dito rin naman ako kumuha ng lisensya. So mabilis lang naman so far yung process mga kuya. So ganun lang. So pauwi na tayo mga kuya. Hindi ko kayo may angkas pa dahil cellphone lang talaga yung gamit ko sa pagbablog. Wala pa akong GoPro or camera dito sa aking helmet. Pinag-iipunan ko pa yon mga kuya. So sana subscribe pa rin kayo dahil hindi naman kasi ako ganun may pera makakabili agad yung mga kailangan natin. Pinag-iipunan pa rin natin yan. Syempre meron tayong isang chikiting, alam mo na yung gastusin, hindi naman ganun ka laki yung ating sahod. Pero sana pala rin tayo na makabili ng GoPro, mga kuya. Subscribe pa rin kayo, Ed Motovlog. Thank you so much sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-like and subscribe. At doon sa mga bago pa lang, sana ay i-like nyo naman and subscribe tong aking channel. So yun ang kabuuan ng ating pagpaprocess ng renewal ng ating motorsiklo, Honda Wave 110R. Hanggang dito muna mga kuya, babalikan ko kayo.